nagmukhang tanga raw si Rimulya or nagmumukhang tanga. Parang ano eh, regular basis mga ate. Doon pa lang sa sinabi niya, di ba, na, ano ba to? Unang gagawin daw niya ay silipin yung SALN ni VP Sara. Unang araw pa lang niya, being the ombudsman. Tapos pinagmamalaki pa niya na kulang yung power niya nung siya ay DOJ Secretary, Department of Justice. Pero being the ombudsman of the Philippines na hiwalay na body na hindi pwedeng pakialaman ng presidente, hindi nga ba? Kung hindi ka pakialaman ng presidente, wala naman talaga pakialam yun. Ang may pakialam yung Jubain Jahas. Tapos para magkakutis pa sila ngayon ni Anis. Si Jubain Jahas parang pinapush show version lang ni ni Boying, right? Si Boying talagang nangitim, nangaob, ewan ko kung anong buti nga tumaba na. Nagka-leukemia nga, sabi nyo, no? So, kung ano-anong kalokohan ang ginagawa ni Remulla, and mukhang papunta sila doon sa impeachment ni VP Sara. Biro mo yun yung SALN. Bubuklatin kung may mga tagong yaman. Kung biglang yumaman. Baka mamaya magiging sila, no? Very ikay. Halimbawa, nadagdagan ng kahit putal lang. Halimbawa, nadagdagan ng 100,000 lang yung yaman ni VP Sara in relation to her salary. Kukompute nila, no? Teka muna, ang sweldo mo for the whole year, mga 3 million lang Bakit yung assets mo naging 3 million and 100,000? Baka maging technical sila eh. Bakit may lumabis na 100,000? Corruption pa rin yan. Impeach. Papunta sila sa impeachment. And then ito nga yung nagpamukhang tanga lalo kay Remulla, na dati kinaawaan ko yan kasi nakulong yung anak niya, 'di ba? Nahuli na sa entrapment operation. Na tumanggap ng 'di ba, ng bultong high-grade Maria Juana, right? In Las Piñas. Naawa kami diyan. Kasi no bail walang piyansa kapag droga, 'di ba? Pinagbabawal na substance sa Pilipinas. Sabi mo, nakakaawa naman kasi ensaymada pa ako nung araw like wala pang 6 months singiwi. Awang-awa kami diyan. Tapos nahilot, nagawa ng paraan. May something. No bail ang right? Ang mga ganyan, prohibited substance. Pag droga, no bail. Mukhang nahilot. Anyway, yun nga, nagmukhang syungalalo si Remulla dahil parang gusto nilang trabahuhin ang mga senador na boboto ng against sa impeachment ni VP Sara. Tama? Hinahanapan nila ng baho. Senator Bongo being the relative of mga contractors na naging associated di umanos Diskaya, tatay niya, kapatid niya, right? Senator Bato, baka pa-ICC yan. We'll see. Lahat ng pwedeng bumoto ng pabor kay VP Sara na huwag ma-impeach or against sa impeachment ni VP Sara para hindi siya matanggal, ay tinatrabaho nila. And one of them is Joel Villanueva, right? Na may kaso. Pero napahiya si Boying. Wala na pala yung kaso, dismissed na pala. So nabara-bara si Ombudsman Remulla kanina nagpa-interview yung nag-dismiss ng kaso, si Samuel Martires. Sahin ko lang matat kuya, no? Sabi ni dating ombudsman. Okay. Ito ba yung nag-dismiss ng kaso ni ni Joel Villanueva? Kasi parang yung mga kaso na dinesisyonan na ng retired ombudsman, kakalkalin nila ulit basta't kaalyado ni VP Sara or posibleng kaalyado ni VP Sara na kukontra sa impeachment. Sabi nga nila, it would set a bad precedent, right? Na ano ba yan? Napagdesisyonan na ng dating ombudsman, wag mo nang kalikutin. Kung ang gagawin at uunahin ni Remulla ay kalikutin yung mga desisyon noon ng ombudsman, ng mga dating ombudsman, gagayahin yan ng mga susunod. Gusto mo yung gano'n, Remulla? Pag wala ka na rin dyan after 7 years, kalikutin din yung mga desisyon mo. Gusto mo yun? Bakit hindi mo
Bakit hindi ka magpakulong ng mga guilty sa corruption, lalong-lalo na sa flood control projects? Bagong upo ka, magpakitang gilas ka. Feeling ko dapat makuwaran tutong si Remulla kung hindi naman talaga siya deserving in the first place, no? As maging ombudsman. Right? Kasi ang ombudsman, mga kababayan, I think isa sa mga dapat ma-impeach, maybe, walang I think, hanapin natin. Ang alam ko, ang ombudsman ay matatanggal lang sa pwesto through impeachment, katulad ng mga presidente. Okay, dali lang, hanap ako. Kasi 'di ba, presidente, vice president, yun yung mga dapat yun yung pwede mong tanggalin through impeachment. So tingnan natin Kasi nang nare-recall ko, ang ombudsman kung gusto mong tanggalin, either iko-warrant mo or impeach mo rin. Dapat tanong agad sa comment section or sa survey, mag-survey agad, dapat bang ma-impeach si Boying Remulla? Agad-agad, kauupo pa lang. Okay, ito po yung mga impeachable officers ng Pilipinas, mga ate at kuya. So, hindi mo pwedeng tanggalin sa pwesto, like, kasuhan, ganyan, i-impeach mo. List of impeachable officers ng Pilipinas, Presidente, Vice President, members of the Supreme Court, so Chief Justice and then Associate Justices, members of Constitutional Commissions katulad ng COMELEC, Civil Service Commission. So kung gusto natin matanggal si George Garcia, impeachment yan. Ombudsman, nasa listahan. Dapat ma-impeach. Ano sa tingin nyo? Namumuliti ka Kabaliktaran ng sinasabi, right? Sabi niya, hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan bilang ombudsman sa pamumuliti ka, tapos biglang unang araw pa lang, minahal na kita. Sabi ng kanta. Unang araw pa lang na Remulla ay si VP Sara na ang pag-iinitan. Impeachable pala. Ano yung mga grounds for impeachment? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi ni VP Sara, di ba, may 6 na violation si Ngiwi na dapat na siyang ma-impeach. Ano-ano ba yung mga pwedeng violations? Culpable violation of the Constitution, lumabag sa saligang batas, ang paggamit ni Ngiwi ng polboron, sa tingin natin gumagamit, that's violation of the Constitution. Paglabag sa saligang batas, bawal ang gumamit ng droga, gumagamit ka. Treason, pagtatraidor, ayan. So gusto tayong isabak sa giyera, sige. Bribery, panunuhol ba ite? Panunuhol or pagtanggap ng suhol? Graft and corruption, ayan. Ang lala ng corruption. Kaya iniiwasan ni Prutas, no? Kaya iniiwasan ni Prutas na dumikit kay Ngiwi or, right? Huwag umabot kay Ngiwi itong issue ng corruption. Kaya nga sabi niya, hindi ko alam kung bakit 22 lang ang classroom na ba't hindi mo alam? Bilyon ng Intel funds mo, hindi mo alam ang nangyayaring corruption sa Pilipinas? Tulog ka? Kaya pala kanina sa Malaysian Summit, no? ASEAN Summit, wala siya, baka tulog pa yan. Wala siya kanina, di ba? Wala siya sa photo op. Hindi siya kasama sa pictorials ng mga Asian countries leaders. Other high crimes. Ano pa yung mga malalaking krimen? Baka may mga pinagurgur. Right? Like mga gahasa, thingy, kung ano pa man. Betrayal of public trust. Medyo broad kasi yung betrayal. Pero syempre, even yung paggamit niya ng pulburon, panlilin lang yan And yung alleged dayaan nung 2022 elections kung kailan nanalo si Ngiwi, ayun din, that's betrayal. Nagkatiwalaan ka pero hindi ka naman pala yung totoong nanalo. Baka siya yung nanalo pero hindi totoo yung 31M, baka 20M lang yan, according to Attorney Glenn Chong. Ano pa yung karagdagang sinabi na syunga-syunga sa Remulla? Sabi ni Samuel Martires, yung dating ombudsman, I would advise Ombudsman Remulla, if you're listening, you work. Magtrabaho ka, sabi. Stop conducting press conferences almost every day. May interview Malay yun, nililibang lang tayo, right? Diversion nila yan para kasi may ginagawa, may niluluto silang something big. So parang, I don't know, ano ba yung dream ni Remulla after niya maging ombudsman? Gusto rin ba niya maging senador? Gusto rin ba niya maging pangulo? Biro mo, hindi mo alam anong proseso sa isang kaso kung
Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman, hindi lang masabi ni Morteres na, biro mo, hindi mo alam kung anong proseso sa isang kaso, kaya kung minsan nagmumukha kang tanga being the ombudsman. Aroy, tinawag na tanga. Ano sa... Hindi man directly tinawag na tanga si Samuel Martires, si Ombudsman Remulla. Sino ba yung ombudsman? Kaya nagmumukhang tanga yung ombudsman. Sabi, hindi mo raw alam Remulla, kaya nagmumukhang tanga ang ombudsman. Or nagmumukha kang tanga. Basahin ko lang yung balita muna. Nagmumukhang tanga si Ombudsman. Ayun na nga, sabi ng Batas PH. Former Ombudsman Samuel Martires shared a piece of advice for his successor, Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, urging the latter to stop conducting press conferences kasi di ba ang isda nahuhuli sa bibig? So, magmumukha ka talagang isdang tanga, ba't ka pumasok sa dilata, di ba? Right? Sikip-sikip kaya doon. Almost every day because he acts ignoramus daw, by not understanding the internal processes of the ombudsman. Martires also believed that the uproar over the reversal of, di ba, uminga yun uproar, ayun nga, tamang sinabi ko, over the reversal of Senator Joel Villanueva's dismissal is a diversion from bigger issues like ghost projects and flood control anomalies, di ba? So, bala kalikutin yan, ni Remulla yung kaso ni Joel Villanueva, baka boboto yan ng ng no sa impeachment ni VP Sara. So, sa ganyan nilang paraan siguro ginigipit ang mga senador. Sige, subukan yung huwag i-impeach si VP Sara, kakalikutin namin ang kaso nyo. Ay, kaso mo, naka-ano pala yun, naka-file, right? Or available sa publication ng ombudsman, or maybe sa wherever, maybe sa official gazette or somewhere, or maybe naka-file yan or whatever, or published naman na na-dismiss na yung kaso. Bakit hindi mo i-search? Remulla. Nung nalaman mo na may kaso si Joel Villanueva nung mga nakaraang taon, sabi mo, bubuklatin mo, hindi mo alam, dismiss na pala nung former ombudsman. Kaya ang sabi ni Rowena Ganson, hawakan mo nga sa tenga kung talagang matapang, magkalabitan nga ng tenga. Ganun yun po. Sige nga, pitikin mo nga ang tenga. Ayaw pa magbanatan ng dalawang bata, kaya lang ang mga kalaro, di ba, binubuyo. Sige nga, kung talagang matapang, kalabitin mo ang tenga. Ito namang isa kinalabit, nagjumbagan sila. Di ba, ganun tayo nung kabataan natin. O ano yan, Remulla, ano magiging sagot mo dyan? Sinabihan ka na nagmumukha kang tanga. Marcos Jr., bakit ang ina-appoint mo ganito? Birds of the same feathers lang ba? Or gagamitin nyo talaga ang posisyon to weaponize the office against the Dutertes? Aba, VP Sara, kilos-kilos, ha? Ayan target ka. Lahat ginagawa para kapag in-impeach ka, iilang senador ang boboto na huwag kang ma-impeach. Kahit na nagmumukhang tanga ang mga to, baka nagtatanga-tangahan lang right? Baka sinasadyang magtanga-tangahan. Tingnan mo, nung sinabi ni Erwin Tulfo, sometimes you have to bend the law, right? Sinabi niya kay Remulla, yes, sabi ni Remulla. Or girl. I don't think tanga ang mga to. Magtatanga-tangahan lang para magawa ang kanilang balak. Ano sa tingin nyo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.